Hello mga kaokatokat, narito na naman tayo para sa isang kwento ng mga kababalaghan. Minsan may mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng ating siyensya at hindi natin kayang paniwalaan hanggang sa mangyari ito sa atin na magpapabago sa ating opinyon at pinaniniwalaan. Hindi ko po layunin na salungatin ang paniniwala niyo naman. Totoo man o katang-isip, kayo na po ang humusga. May isang lumang alamat sa lalawigan ng Capiz tungkol sa isang baryong hindi na matatagpuan sa mga mapa ngayon, ang Sitio Cadena. Ayon sa matatanda, ito raw ay isang maunlad na baryo noong dekada 60. Ngunit isang araw, bigla na lang nawala ang lahat ng nakatira rito. Wala ni isang bakas ng buhay ang natagpuan, parang hindi ito kailanman umiral. Noong 1977, si Miguel, isang manunulat na nag-aaral ng mga alamat sa kanayunan, ay nakarinig ng kwento tungkol sa Sitio Cadena mula sa isang matandang mangingisda sa Iloilo. Ayon sa matanda, may isang lumang daan sa kagubatan na patungo raw sa lugar na iyon. Ngunit may babala siyang iniwan, kung gusto mong makabalik, huwag kang kakain ng anuman mula sa kanila. Huwag mong tanggapin ang anumang alok. At higit sa lahat, kapag inabot ka ng dilim, huwag kang papasok sa kahit anong bahay. Sa kabila ng babala, nagdesisyon si Miguel na hanapin ang baryo. Ang paglalakbay, sa tulong ng isang lokal na gabay na si Kaloy, tinunton nila ang lumang daan sa kagubatan. Halos 3 oras silang naglakad bago sila nakarating sa isang masukal na bahagi ng gubat, kung saan biglang nagkaroon ng liwanag. Isang malawak na bukirin na tila hindi dapat umiiral sa gitna ng kagubatan. Sa dulo nito, may isang baryo, tahimik, ngunit mukhang buhay na buhay. Nakita ni Miguel ang mga lumang bahay na yari sa kahoy at pawid, at ang ilang mga tao na nakatingin sa kanila mula sa bintana. "Magandang hapon po," bati ni Miguel. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. "Dayo kayo?" tanong nito. May halong pagtataka sa tinig. Napansin ni Miguel ang kakaiba sa kanila. Masyado silang maputla. At ang kanilang mga mata ay parang walang kisla. Ngunit hindi siya nagpahalata. "Hinahanap lang namin ang Sitio Cadena," sagot niya. Napansin niyang nagtinginan ang mga tao sa isa't isa. "Halina't magpahinga muna kayo." Malayo ang nilakad nyo, alok ng isang babaeng matanda, nakangiti ngunit tila may kung anong itinatago sa likod ng kanyang mga mata. Biglang hinawakan ni Kaloy ang braso ni Miguel. "Tara na," bulong nito. "Tayo na at magpaalam." Ngunit bago pa sila makaalis, may dumating na isang batang babae na may hawak na mangkok. "Kumain muna kayo," aniya. Iniaabot ang isang uri ng lugaw na maputi at may piraso ng karne. Biglang sumagi sa isip ni Miguel ang babala ng matandang mangingisda. Huwag kakain ng kahit ano. Nagpasalamat siya ngunit hindi tumikim. Si Kaloy naman ay tahimik na umatras. Tanghali pa lang, pero parang dumidilim na. Gulong ni Kaloy at doon nila napansin, walang anino ang mga taong nakapaligid sa kanila. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Miguel. Pakiramdam niya ay parang lumulubog ang hangin sa paligid. Unti-unting nagbago ang mukha ng mga tao. Ang kanilang balat ay tila lumulutong, parang tuyong papel, at ang kanilang mga mata ay naging mas malalim. "Aswang," bulong ni Kaloy. Sa isang iglap, hinila niya si Miguel at tumakbo sila pabalik sa kagubatan. Nakarinig sila ng mahabang yabag sa kanilang likuran. Hindi ito normal na hakbang ng tao. Nang lumingon si Miguel, nakita niyang ang matandang nag-alok sa kanila ng pagkain ay may mahahabang kuko at ang bibig nito ay bumuka ng hindi normal. "Tumakbo ka lang," sigaw ni Kaloy sa takot. Binunot ni Miguel ang isang maliit na bote ng asin mula sa kanyang bag at isinaboy ito sa likuran nila. Biglang lumakas ang hiyaw ng mga nilalang. At nagkaroon ng matinding alingasaw sa hangin, amoy bulok na laman. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang lumang daan.
Paglingon nila, wala na ang baryo, puro punong kahoy at halaman lamang ang kanilang nakita. Para bang wala itong pinanggalingan, ang katotohanan. Nang makabalik sila sa bayan, hindi na sila nagsalita tungkol sa nangyari. Ngunit si Miguel, dahil sa kanyang kuryosidad, ay bumalik sa matandang mangingisda na unang nagsabi sa kanya tungkol sa Sitio Cadena. Ikaw pala. Buhay ka pa, ani ng matanda. Nasaan na ang Sitio Cadena? Tanong ni Miguel. Matagal nang wala ang baryong iyon. Ang huling pamilyang nanirahan doon ay nawala noong 1965. Sabi ng mga tao, nilamon sila ng sarili nilang sumpa. Hindi na muling nagbalik si Miguel sa lugar na yon. Ngunit isang gabi, habang sinusulat niya ang kanyang ulat tungkol sa kanyang karanasan, may kumatok sa kanyang pintuan. Binuksan niya ito. Walang tao. Ngunit sa lupa, may isang maliit na mangkok na puno ng maputing lugaw at sa ilalim nito, may isang papel na may nakasulat, ikaw ang susunod.